Magandang araw mga B. Gumagawa nga ngayon ang aking asawa dito sa aming bahay dahil nga hindi umuulan ay sinasamantala niyang tapusin dito dahil nga dito ay umaanggi. Sakto naman nga na nakisama rin ang panahon. Ilang araw na ngang hindi tumitigil ang ulan kaya hindi nakapasok itong aking asawa. Makit lang naman ako dito para manggulo. Mabuti na nga at maganda ang panahon kahit papano dahil nakakagalaw siya ng maayos dahil kung hindi sigurado ay basa kami dito. Pasaway na mukha yan. Bibihira na nga kasi siyang umuwi kaya ngayon niya lang ito nagawa dito at matagal bago siya makauwi ulit. May batang naglalaro ng yero. Charis, plastic lang po yan. Huwag po kayong mag-alala. Kinabukasan nga ay may pasok na at nagtuloy-tuloy na ang magandang panahon. Kaya naman nagagayak na ako at nagluluto na ako ng pangtanghalian na rin nila. Itlog is life. Pero may nakita nga akong nag-iisang chicken na natira kagabi kaya nga prinito ko na. At pagkatapos nga ay sinunod ko na yung egg. Then pagkatapos ay sinangag ko na nga yung kanin. Naggisa na nga muna ako ng bawang dyan para bumango naman at maging malasa ang kanin. Then sinunod ko na nga yung kanin para matapos na. Dahil pagkatapos nga niyan ay kakain na sila at maliligo na. Una ko na ang inasikaso si Kuya Nathaniel. Binihisan ko na nga siya ng uniform niya. Fast forward na nga ating mga galawan dyan dahil baka mainip kayo mga B. Si Kuya Leon na nga nag-asikaso sa sarili niya. Sinuotan ko na nga ng sapatos si Kuya Nathaniel. At pinalbuhan na rin ang kanyang likod. Maya-maya lang ay tapos na sila at ready na. Pinaghintay ko na lang muna ng ilang minuto dahil masyado pa ang maaga. Nang natapos na ang ilang minuto ay pwede na nga silang umalis papasok sa school. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. May bata pa nga dito na akala niya ay kasama siya at umiyak pa nga siya paglabas ng mga kuya niya. Akala niyo ba hindi iiyak yan? Iiyak yan. At sinilip ko nga lang saglit sa bintana ang mga kuya niya kung napadaan na. Sakto naman na napadaan na sila pagtapat ko ng kamera. Hindi pa nga tumigil itong batang ito sa pag-iyak at inamo-amo ko na nga lang dahil naaawa naman ako. Akala niya kasi kasama siya. Nang tumahan na nga siya ay nakapaglinis-linis na nga ako dahil wala na nga mga kuya niya. Sarap minsan sa pakiramdam kapag tahimik ang bahay, nagagawa mo lahat ng gusto mong gawin. Aminin natin mga mami na kahit minsan ay gusto natin makapag-relax kahit sa bahay lang. Yung tipong tahimik ang paligid, tahimik ang bahay. Walang sinasaway na makukulit. Yung paminsan-minsan lang naman. Siyempre, malungkot din naman pag mag-isa, no? Ngayon ko na nga lang ulit naranasan to dahil dati naranasan ko na to nung isa pa lang ang anak ko. Nung kinder pa si Kuya Leon ang panganay ko. Na kapag mag-isa nga ako sa bahay ay nagagawa ko lahat ng gustong gawin ko. Nakakakilos ako ng malaya at natatapos ko ang mga trabaho ko. Tulad nga ngayon ay si Yona lang ang problema ko. Mamaya ngang hapon ay ako ang magsusundo kay Kuya Nathaniel. Magkaiba kasi ang oras ng pag-uwi ni Kuya Leon at Kuya Nathaniel kaya ako magsusundo sa kanya kasama si Baby Yona. Feeling ko nga ang sarap sa mata pag makitang malinis na ang paligid dito sa may lababo ko. Lalo't natapos ko na ang paghuhugas. Kakapanibago nga at ganito ang nakikita ko ngayon. Walang tao, si Yona lang at ako. Tahimik na, hayahay pa. Meron ngang bata rito na naglalaro at kala niya hindi ko siya mabibidyohan na nagsasayaw siya.